Praise God. All right, so are we all blessed? Are we all excited? Purihin ang Panginoon and sa lahat po ng ating mga kapatid watching online, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At isang malaking kagalakan po na tayo ay magkasama-sama ngayong araw para po sa gawain ng Panginoon. And truly God is good. Amen. Okay, so sa lahat po ng mga kapatid natin na nanonood online, I want you po na pakasamahan po ninyo kami hanggang sa matapos ito pong gawain. And I want you to prepare your notes dahil napakahalaga po nitong pag-uusapan natin ngayon. Amen? Okay. So let's open our Bibles please in the book of Mark chapter 5. And let's start reading from verse 1 hanggang po sa verse 20. Mark chapter 5, verses 1 hanggang po sa verse 20. They went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day, among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you evil spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs, allow us to go into them." He gave them permission, and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside, and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their legion. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Praise God. Shall we bow and let's pray? Panginoon, salamat sa mga salita na amin pong pagbubulay-bulayan sa araw po nito. To you we offer our hearts, our mind. May you open even our ears and our eyes so we can see your perfect will. Panginoon, habang inaaral namin yung mga salita, magpadala ka, Panginoon, ng mga angels mo to minister to us. And I pray in the name of Jesus, send forth even your angels to those people watching online na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, dalangin ko, bigyan mo ng kalayaan ang bawat isa na matanggap namin ang iyong mga salita at maunawaan naming mabuti
sapagkat ang dalangin namin, Panginoon, at pangarap namin, kaming lahat ay mapalaya sa lahat ng gawa ng demonyo sa amin pong mga buhay. Because we believe, Lord, kapag tinanggap namin ang kalayaan namin sa paglilingkod sa iyo, kalayaan na gawin ng kalooban mo, higit pa, Panginoon, na pagpapalain mo ang iyong mga anak. So Lord, today we offer you this service. Be with us in the name of Jesus. And everyone will say, Amen. Ilan ho nandito last week? Praise God. Okay, last week, sa chapter 4, ay inaral po natin yun pong pangyayari, yung buwis buhay ng pagtawid ng Panginoong Hesus kasama po ng kanyang mga disciples upang sila nga ay gawin yun pong pinagagawa ng Panginoon. At siguro po ay narinig natin yung turo po natin last week na halos lumubog yung kanilang sinasakyang bangka dahil inabot po sila ng sama ng panahon sa pagtawid. And the disciples of our Lord Jesus are masyado pong very fearful at nakalimutan po nila na kasama nila ang Panginoon. To the point that the disciples ask, ang tanong po nila kay Jesus, okay lang ba sa inyo na lulubog tayo? At hindi po ikinatuwa ng Panginoon ang tanong, sapagkat nakalimutan po nila ang kanila pong kasama ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, lumikha ng langit at lupa, na hindi po naintindihan ng mga disciples niya, may magagawa ang Panginoon sa lahat ng bagay. Can I hear amen? So, pagkatapos po ng chapter 4, sila po ay nakarating sa kanila pong pinuntahan, sa kanila pong destination sa Decapolis. And there, makita na po natin ang karanasan ngayong araw po na ito. So, binigyan po natin ng title. Ito pong topic nating aralin ngayon, From Chains to Freedom. So, sa Mark chapter 5, makikita po natin sa atin pong pag-aaral, we will come to discover that Jesus' power, meron po siyang kapangyarihan over spiritual darkness. Sabi nga po natin, spiritual darkness. Ang Panginoong Hesus ay meron pong kapangyarihan para po magtagumpay o pagtagumpayin po tayo sa lahat ng atake ng demonyo, sa lahat ng mga atake na pagsira ng kaaway, sapagkat ang sabi po ng John chapter 10 verse 10, the devil comes but to kill, to steal, and to destroy. Dumating ang Panginoon para po tayo ay palayain, pero ang demonyo, ang kanya pong pangarap, sabi mo nga sa katabi mo, ang pagnakawan ka, ang sirain ka, at ang patayin ka. But the good news is, Jesus came to give life. Dumating po ang Panginoon para po ang lahat ng gawa at tangka ng demonyo sa buhay po natin. Pagtagumpay po tayo. At dito ho'y makikita natin, we will come to discover the mission ng atin pong Panginoon, and that is to restore the outcast. In this topic, makikita din po natin kung paano ang Panginoon, paano po niya kinakatagpo ang mga tao sa atin pong brokenness. Yun pong mga panahon na wala po tayong mga pag-asa. Panahon na parang nasa dead end po ang buhay ng tao. God can do something. Amen? And He will deliver us completely sa lahat ng gawa ng kaaway, sapagkat siya nga po ay mayroong kapangyarihan over spiritual darkness. So my brothers and sisters, maging sa inyong lahat nanonood online, sabay-sabay po nating aralin ang salita ng Panginoon sa araw po na ito. And ako po'y naniniwala pagkatapos po ng gawain po na ito at maunawaan natin, magamit po natin ang mga salita na atin pong natututunan, our lives will never be the same again. Can I hear amen? Now in verse 1 to 5, sabi po ng Bible, then they went across the lake of
or to the region of Gerasenes, where Jesus got out of the boat, and a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. Sabi po ng verse 2, nung bumaba ang Panginoon sa bangka na kanila pong sinasakyan, ano ho nangyari? Meron pong isang lalaki with an evil spirit. Sabi nga po natin, evil spirit. Can we say it again? Evil spirit. At yung lalaki po na ito ay nakatira sa mga tomb. Nakatira po sa sementeryo. At yun ho ang ginawa niyang tahanan. At doon po siya nanatili ng matagal na panahon. Ang sabi po ng verse 3, this man lived in the tombs and no one could bind him anymore. Not even with a chain. Can you imagine kung gaano po kalala ang sitwasyon ng lalaki? Na hindi na po siya pwedeng pigilan ng kahit na sino. Itali mo man siya sa kadena, ay hindi mo po siya mapipigilan. For often, sabi po ng Bible, he had been chained, hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his foot. No one was strong enough to subdue him. Wala nang makakapigil sa lalaking ito. At ang sabi po ng Bible, night and day, among the tombs and in the hills, he cried out and cut himself with stones. Now, can you imagine kung ano pong itsura ng lalaki? Punong-puno na ng sugat. No? Sinisira niya ang kanyang damit, nakahubad na siya. Walang magawa ang kanya pong pamilya, walang magawa ang kahit na sino. And this is the very situation of the man nung nakatagpo po ng Panginoon. Ang hirap yata, no? Yung galing ka sa buwis buhay na biyahe, kasama mo yung kanyang pong mga disciples. Okay? Yung kong mga disciples, sabi po ng Bible, takot na takot sila sa waves. Takot na takot po sila sa tubig. Pagkatapos niligtas sila ng Panginoon, pinayapa ng Panginoon yung bagyo. Pagkatapos pagbaba nila, ito po masasalubong nila. Anong itsura? Walang damit, puro sugat katawan. At can you imagine yung pong kanyang amoy? Dahil sa tagal na panahon, ay nandun po siya sa libingan nakatira. Ang tao pong ito'y wasak na wasak. Ang tao pong ito'y parang wala ng pag-asa sa kanya pong buhay. At ang lugar po na ito ay, it is a city of unbelievers. Sabihin nga po natin, city of unbelievers. Ang mga taong nakatira dito po sa Decapolis ay mga taong walang pananampalataya sa Diyos. So can you imagine kung anong ginagawang operation ng demonyo sa isang lugar na hindi kinikilala ang Panginoon? So ganun ho ka-strong yun pong evil spirits ruling in that place, because that place, they rejected the truth about God. They don't entertain the Word of God because they are unbelievers. Sabi nga po natin, unbelievers. Pag sinabi pong unbelievers, mga kapatid, mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Kung hindi ka pinaghaharian ng Diyos, sino naghahari sa iyo? And can you imagine, yun pong lalaki po nito, ganon ang kanyang sitwasyon. Okay? Kaya po yung lugar na ito ay na-consider po na it is a place of death and uncleanness.
isang lugar ng kamatayan at isang lugar na puno ng kasamaan. Now, gusto ko pong tingnan natin yung desperate condition po ng tao. Okay. Total isolation and bondage of that man. The demon-possessed man lived among tombs. Talagang wala naman sa katinoan, yung taong nakatira sa mga puntod. Nung panahon po na ito, pero ngayon kasi sa North Cemetery, ang dami pong mga nakatira sa puntod. Pero pinaalis na po sila ng mga gobyerno ng Maynila. But the man, yun ho ang kanyang tinutuluyan. So ang kasama po niya ay mga patay. Possessed, siya ho ay inaalipin ng masamang espiritu to the point na ang turing po sa kanya ay superhuman. Superhuman yung kanyang strength sapagkat wala pong makakapigil sa kanya. That even the chains cannot bind him. Okay? At wala po siyang ginawa araw-araw kundi po ang magsisisigaw, ang sugatan ng kanyang sarili. Pinapahirapan po ang kanyang sarili dahil sa demonyo na nakatira sa kanya. So spiritual reality. Ang tao pong ito ay naging alipin ng kaaway sa kanyang buhay sa matagal na panahon. Okay? Siya ho ay kinakailangang humiwalay sa mga tao sa komunidad. And this man was controlled by darkness. Sabi nga po natin, darkness. Pag sinabing controlled by darkness, there's no light in him. Lahat ng kanyang ginagawa, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang buong pagkatao po niya is full of darkness. Sabihin nga natin, full of darkness. Alam niyo po ba, kapag ang tao, wala na siyang nakikitang liwanag, ang madali po niyang maisip ay ang magpakamatay. Do you get my point? Can I hear amen? Kaya meron po siyang suicidal spirit. And this is just one of the spirit ruling in this man. Controlled by darkness. He is in bondage of sin and death. So ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, napaka-desperate po nung condition nung taong ito. Now my brothers and sisters, gusto ko pong makita po natin yung situation nito pong lalaki sapagkat hindi po natin makikita yun pong kabuuan ng istorya kung paano ginawa ng Panginoon, yun pong release ng lalaking ito hanggat hindi po natin inisa-isa, yun pong situation mismo ng tao. So the situation of this man ay talagang, yung kanya pong condition ay napaka-desperado. Wala na po siyang pag-asa. Can I hear amen? In verse 6, sabi po ng Bible, nung bumaba ang Panginoon sa bangka, kasama po ang kanyang disciples. Sabi po sa verse 6, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. Pagkakita po nung demon possessed, si Jesus malayo pa lang, sinalubong po niya si Jesus at pagkatapos lumuhod sa kanyang harapan. Ano po sabi ng verse 7?
he shouted at the top of his voice. Sumigaw ng ganun na lamang. At ang sabi po niya, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Can we read that part? "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Pagkatapos sabi po nung lalaki, "Swear to God that you won't torture me." Pwede pa ba natin basahin yung kabuuan na yan? He shouted, go. "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me." Grabe yung demon possessed, ano? Yung demonyo sa kanyang loob ay nagsalita. Kilala niya si Jesus. At ang sabi po niya kay Jesus, "Anong gusto mo sa akin? Anong gusto mong gawin sa akin?" Pagkatapos sabi niya sa Panginoon, "Pwede ba, wag mo akong i-torture? Pwede ba tumingin kayo sandali sa akin? Yung demonyo ay nakiusap, huwag mo akong i-torture." Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat alam ng demonyo, gumawa ang Panginoon ng impyerno para sa kanya. Do you get my point? Sabi mo nga sa katabi mo, ang demonyo hindi dapat para sa tao. Para sa impyerno. Naintindihan natin? Kaya ang demonyo takot na takot. "Mangako ka, Panginoon. Huwag mo akong i-torture." Listen. Pati pala demonyo marunong mag-pray, ano? Meron din siyang prayer request. "Do not torture me." Now listen, my brothers and sisters, maging sa inyong nanonood online. The absolute authority of Jesus. Kung yung demonyo alam yung absolute authority ng Panginoon, tayo dapat na mga anak ng Diyos, alam mo yung authority ng Panginoon. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat alam mo ang authority ni Jesus. Naunawaan natin? Yung demonyo alam Tapos maraming mga tao na meron pong wisdom, knowledge, and understanding, we do not know the authority of our Lord Jesus Christ. At sabi po ng Bible, because of our lack of knowledge, we perish. Mabuti pa yung demonyo, memoryado niya yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero tayo na redeemed by the blood of the Lamb, we do not know our authority. And that's why many Christians today are being destroyed because of their lack of knowledge. Malayo pa lamang po ang Panginoong Yesus, meron na pong immediate recognition yung demonyo. Na kahit po ang kanya pong yung kanyang family, yung kanyang community, give up na po yung lalaki. Okay? But the demon instantly recognized Jesus as the Son of the Most High God and bow before the Lord. Now listen to this. Yun pong mga taga doon sa city po na yon, they don't recognize Jesus. Hindi nila alam ang kapangyarihan ng Panginoon because they are unbelievers. Can I hear amen? But the demons na nandun po sa lalaki, alam nila ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Son of the Most High God,
Ganun ho ang pagkakilala ng demonyo sa atin pong Panginoong Jesus. Ano pong sinabi po ng Bible? And the demon possessed with the spirits na nasa kanya bowed before the Lord Jesus Christ. Alam po ng evil spirit na dapat ang Panginoong Jesus ang sambahin. Sabi mo nga sa katabi mo, si Jesus lang ang dapat sambahin. Di ba nakakatuwa? Mabuti pa yung demonyo, alam sumamba sa Panginoon. Pero marami pong mga tao na nilikha ng Diyos, redeemed by the blood, hindi po nila alam ang araw ng panambahan. So in verse, sabi po doon, do not torture me. And verse 8, for Jesus said to him, can we read that part, verse 8? For Jesus had said to him, come out of this man, you evil spirit. Lumabas ka sa kanya, evil spirit. Yan ang sabi ng Panginoon. Verse 9, can we read it? Then Jesus asked him, what is your name? What is your name? Ano ang sagot ng demonyo? My name is Legion. Sabi nga po natin, Legion. Bakit daw Legion ang kanyang pangalan? For we are many. Sabi nga po natin, many. Hindi lamang po isang demonyo ang nakatira sa kanya. Marami sila. Now listen, brothers and sisters, there is only one devil, pero marami pong mga demons. I will be teaching about this sa mga susunod po na Sunday, para lalo po nating maintindihan kung ano po ba yung battle na kinakaharap po natin, ano yung role natin, at ano yung dapat nating gawin nang tayo po ay lubusang lumaya sa buhay Kristiyano po natin. So the Bible says, nung tinanong ng Panginoon, what is your name? And so the demon answered, my name is Legion, because we are many. Verse 10, and he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Can we read that part? Verse 10. Can we read it again? Kasi po yung demonyo, mukhang registered na po silang resident doon. Okay? Amen? Alam niyo po kasi ang demonyo, wala po siyang being. Kinakailangang naghahanap po siya ng mapapasukan para po yun ang kanyang tirahan. Kaya nung alam na ng demonyo na dumating si Jesus at palalayasin siya, nakiusap, do not torture me. Do not torture me. Yung palayasin mo lang po kasi, ang demonyo sa kanyang tinitirahan, siya ho ay uling magpapaikot-ikot at maghahanap kung kanino siya titira. Amen? Mabuti po sa inyo, hindi kayo nag-rent ng bahay. Pero ang hirap nung palayasin ka sa bahay mo. Yung isasara na yung apartment mo, tapos hindi mo kasi alam kung saan ka pupunta, torture po yun para sa mga na ilang beses ko pong naranasan yan. Okay. Yung kukunin mo lahat ng gamit mo, lahat ng pamilya mo. And so, again and again, sabi nga po natin, again and again, sumisigaw, Panginoon, wag mo naman akong i-torture.
Love na love ko na itong bahay ko. Yeah? Nakatira po ako kay Dave. Ang sarap dito, malambot. Yeah. Nag-e-enjoy ka. Diba? Dahil lahat ng sinasabi ko sa kanya, yun yung kanyang ginagawa. Diba? So siya ngayon, na aking tinitirahan, sineservan po niya ako. Kaya alam niyo, demonyo, ang hirap pong palayasin. Ayaw niyang lumayas sa tao. Naintindihan natin? Are you with me? Kaya sabi niya, again and again, do not send them out of the area. Hindi lamang po dun sa demonyo, dun sa tao. Pero ang sabi po ng Bible, ayaw pong umalis ng demonyo dun sa city na iyon. Okay? Kasi, nag-e-enjoy na po sila doon. Okay. Mamaya ulit. Now, can you imagine ang ginagawa ng kaaway? Hello? Can you imagine ang ginagawa ng demonyo? Hindi lamang yung isang tao. Sa isang bahay ay pwede rin po siyang mag-rule. Hindi lamang sa isang bahay, pwede po siyang mag-rule sa isang compound. Pwede siyang mag-rule sa isang barangay. Bigyan kita ng magandang halimbawa. Meron pong isang barangay na punong-puno ng mga baratiti ang lugar na yan. Alam niyo yung baratiti? Yung mga, sa letrang B. Alam niyo po ba na ang sugal ay one of the demon na kinakailangan nating ipanalo? Do you get my point? Alam niyo po ba na ang chismis ay isang demon din? Sabi mo nga sa katabi mo, uy, chismis pala, demon. Ngayon ay pinaganda, nilipstikan, kinulay ng buhok, ang tawag sa kanya, Marites. Di ba? There is only one devil but many demons. And they are ruling in a city, in a place. So sabi po ng Bible, nakiusap po ito. Again and again. Anong sabi po niya? Huwag mo kaming palayasin sa area na ito. But the demons know the authority and power of our Lord Jesus Christ. Pero nung kino-confront na po, nagkaroon na po siya ng maraming mga demands. Nung pinapalayas na po siya, nagkaroon po siya ng maraming pakiusap. Huwag mo naman kaming palayasin. Verse 11, pwede po ba natin basahin? Basahin nga po natin na malakas yung maririnig mo. A large herd of pigs was feeding on the near hillside. 12. Verse 12. The demons begged Jesus, send us among the pigs, allow us to go into them. Verse 13. He gave them permission, and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down to the steep bank into the lake and were drowned. Ilan daw pong baboy? So ilang evil spirit ang nakatira doon sa isang tao? Sabi mo nga sa katabi mo, 2,000 na evil spirit. Now can you imagine, yung isang tao, meron ng 2,000 na naka-assign na evil spirit sa kanya. Kaya walang nakakapigil sa kanya. Na kahit talian mo ng kadena ang kanyang paa at kamay, nakakawala. Can I hear amen? Can I hear amen? Pwede ba tayo makinig? Kung ikaw ay isang anak, inuutusan ka ng isang nanay, naririndi ka pa.
Sumabay pang mag-utos yung tatay mo. Pagkatapos mula kay kuya hanggang kay bunso, nag-utos lahat yan. Di po ba ikamamatay mo? Pero yung 2,000 na demonyo na bubulong sa'yo, magpapahirap sa'yo, gaano kahirap ang sitwasyon ng taong ito? Do you get my point? Siguro po itong tao na ito, bago po siya tuluyang naging alipin ng demonyo, gusto niya ring gumawa ng maayos. But the devil will always stop you of doing good. And can you imagine 2,000 evil spirit ruling in you? Ano ang itsura mo? Kaya po nakikiusap yung evil spirit, wag mo kaming palayasin. Wag mo kaming pahirapan. Pero alam po nila, ang power ng Panginoon, alam na ng demonyo na palalayasin sila. So anong sabi po ng mga demonyo sa lalaki? Nakita po nila yung 2,000 na mga baboy. At nakiusap, kung paaalisin mo kami dito, pwede bang pumasok na lang kami doon? And 2,000 pigs. Sabi po ng Panginoon, sige, go! At yung 2,000 po na demonyo, tumira isa-isa doon po sa mga baboy. Anong ginawa po ng mga baboy? Nagtakbuhan. Alam niyo po ang demonyo, matalino pero dumbbell. Di po ba? Nagtakbuhan, nagunahan, kasi takot na takot sila sa pwedeng gawin ng Panginoon sa kanila. At sila ho ay pumunta doon sa bangin hanggang sa sila po ay nalunod. At ang sabi po ng Bible, nawala silang lahat. My brothers and sisters, I want you to recognize the absolute power and authority of our Lord Jesus Christ. Nakakalungkot, kahit po sa mga panahon po na ito, Kristiyano na pong naturingan, pero hindi po tayo ganun nakakapag-breakthrough in our Christian life. It's all because even the devil is still ruling in our lives. Can I hear amen? Can I hear amen? Asan si Ryan? Ryan, halika. Sample lang to, ha? Okay. Guards, halika. Dito ka sa likod. Takpan mo mata ni Ryan. The devil is trying to distract you. Your eyes para hindi ka makakita ng vision. Do you get my point? Na hindi mo makita ang Word of God. At ginagawa po ng demonyo ang lahat ng paraan para ikaw wala kang makita. Wala kang makitang light. Dahil ang gusto po ng demonyo, your life will be full of darkness. Rest ka muna. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, kung ang atin pong mga mata ang magdadala sa atin sa kasalanan, mas magandang tanggalin mo na yung mata mo dahil di baling bulag ka na pumasok sa langit kaysa meron kang mata na papasok ka sa impyerno. Can I hear amen? At hindi lamang po yun, Dave, come. Dave? Hawakan mo yung dalawang kamay ni Ryan. Kung ang ating mga kamay, ang sabi po ng Bible, ang magdadala sa atin sa impyerno, mas mabuting putulin mo na lang yung kamay mo. Di baling pukul ka, nga sumrik ka dyan langit, nga wan imam, kaysa duwa nga imam,
meron, pero sa impyerno ka pupunta. The devil is also trying, dalawang bagay po yan. Gagawin kang magnanakaw, o kaya gagawin kang unproductive at itatali niya na lang ang kamay mo at hindi ka magtrabaho. Pwede po bang makinig sandali? Among ba nga ti kinasadot ket evil spirit? Ang katamaran ay isang espiritu na galing sa kaaway. Dahil ayaw ng demonyo na maging productive ka sa Panginoon. Alright? John chapter 15. He is the vine and we are the branches at gusto po ng Panginoon maging productive tayo. Dahil kung hindi ka productive, anong sabi niya? Puputulin niya yung sanga na hindi po namumunga. And so the devil is trying to control the hands and the eyes. Are you with me? James, come. Hawakan mo yung paa ni. Can you imagine? 3 pa lang ho yan. Ayaw po niya tayong humakbang ng mabuti. Okay? Ayaw niya po tayong humakbang na gumawa ng kalooban ng Panginoon. Ayaw niya tayong mag-obey. Ayaw po niya tayong gumawa ng isang maliit na hakbang para marating po natin ang finish line sa buhay. Ayaw po ng demonyo yon. Kaya nagsesend po siya ng evil spirit to control you. Can I hear amen? And there's also evil spirit ruling Ezra, come. Heart is very important. Pwede bang kontrolin mo yung kanyang chest? Hindi, ganyan ba yung control? Ang demonyo. Para hindi siya umibig. Okay? Now, can you imagine yung sitwasyon po ng isang tao? Lalagyan po ng evil spirit na ito ng puno ng hurts, unforgiveness, ano pa? Hatred. Maaaral po natin yan sa mga susunod. Can you imagine? Yam, come. Yung hindi siya mag-iisip. Controlled niya ang iyong mind. The commandment of the Bible is that we need to have the mind of Christ. Can I hear amen? Pero alam mo, ang demonyo gusto nyo rin kontrolin pati utak mo. Dahil lahat ng mga decision mo dapat palpak. Lahat ng decision mo, laging decision na lalayo ka sa Panginoon. Decision na lalabanan mo ang authority mo. Decision na kakalimutan mo ang lahat na nanggaling sa Panginoon. Now, can you imagine a man being controlled by evil spirit? 1, 2, 3, 4, 5. But can you imagine 2,000 people? 2,000 evil spirit controlling a man? Pagkatapos nandun po tayo sa Sunday service. But try to evaluate your life. Tayo po ba ay naging productive para sa Panginoon? Alam nyo kapatid, hindi na ho interesado ang Panginoon sa mga unbelievers. Sa Kanya na yun eh. Ang gusto nyong sirain, ikaw na nagsasabing Kristiyano. Ikaw ang Kanyang hahawakan. Ikaw ang Kanyang target. Dahil dating sa Kanya ka, humiwalay ka lang, pero ngayon, binabawi ka ng demonyo. And if you are not sensitive of the operation of the devil in your life, you will be destroyed very soon. Can I hear amen?
Can I hear amen? And the devil is trying to attract you. Okay? Ang dami niyang mga gagawin, schemes ng kaparaanan para lamang ilayo ka. At hindi po namamalayan ng maraming mga Kristiyano, unti-unting nasisira ang kanila pong buhay. Na kahit pa anong gagawin natin, ang hirap po natin mag-breakthrough. Now, can you imagine this? Can I hear amen? JC. Tigisa kayo sa paa niya. Yan. JP. Ang lalaki nila, no? Pwede bang hawakan mo yung kanyang waist? Yan. O siguraduhin nyo, ha. Ngayon, Ryan, lumakad ka. Tawag ng Panginoon sa kanya. Halika, Ryan. God is calling you. Come. Pumasok ka sa kingdom. Ha? You cannot. Can I hear amen? Sisigaw ang Panginoon, tatawagin ka sa sarili mong pangalan, Ryan, araw ng panambahan ngayon, sumamba ka. Makakasamba ba siya? Ryan, bigayan ngayon ng offering sa Panginoon. Nakatali ang kanyang kamay. Magagawa ba niya? Hindi rin. Come. Takpan mo yung bunganga ni Ryan. Na kahit gusto mong tumawag sa Panginoon, hindi ka na makakatawag. Do you get my point? Na kahit gusto mong mag-pray, hindi ka na makapag-pray. This is the picture of a man na inaalipin, kinokontrol ng evil spirit. Can I hear amen? Can I hear amen? But in chapter 4, in chapter 5, dumating si Jesus. E tuwan-tuwa na silang nakatira kay... Tuwan-tuwa na sila. So nakikiusap sila. Anong pakiusap ng evil spirit? Ang sweet naman. Dito na lang kami. Don't torture us! Pero alam mo, dumating si Jesus. Tinanong sila, what's your name? Legion. Pero alam mo, nung sinabi ng Panginoon, lumayas kayo sa Kanya. Amen. Siya ho ay tuluyang lumaya. Are you with me? Can I hear amen? Makinig nga ho tayo mabuti. Sa palagay nyo ba, yung unbeliever ang nagpalayas ng evil spirits sa kanya? Hindi. It's the people of God. Pero kung ang lagi mong kasama, unbeliever, I'm telling you, you will never be released in the bondages na nang aalipin sa'yo. Sige, mamaya ulit. So makita natin mga kapatid, mga minamahal, God is so serious. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo para lamang maligtas ka. Dahil gusto niya na lumaya tayo. Gusto niya na tayo po ay mabuhay na meron pong kalayaan. Na malaya tayong maglingkod, malaya tayong i-enjoy yung blessings and favors ng Panginoon.
And we should not allow ourselves na manatili po in bondage. Amen? So at the end, ano po sabi po ng Bible? Lumaya nga po yung lalaki dahil yung evil spirits na nakatira sa kanya lumipat doon sa mga baboy. Inalaw ng Panginoon, sila'y nagtakbuhan hanggang sa sila po'y nahulog sa bangin at sa ilalim po noon ay malalim na dagat, sila ho ay namatay. 2,000 herds was there. Verse 14. Verse 14. Can we read it? Diba? Narinig po nila yung balita. Mabilis po kasi balita. Sabi mo nga sa katabi mo, mabilis ang balita. Narinig po ng mga tao sa kabayanan yung nangyari. Kaya sila po'y pumunta doon sa farm. Ano po sabi ng verse 15? When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in right mind, and they were afraid. Can we read it again? When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons, sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Tinan nyo mag-isip ang mga unbeliever. Nung dumating sila doon po sa tomb, doon sa sementeryo, kung saan nandun po yung demon possessed, nakita nila yung dating demon possessed, may damit na, malinis, at maayos. Anong reaction ng mga unbeliever? Nung marumi siya, nung mabaho siya, nung merong evil spirit sa kanya, takot sila. Nung umayos siya, makinig nga ako kayo mabuti. Pwede mo lang tumingin sandali. Alam niyo po ba, ang mga unbelievers, takot silang umayos ka. The unbelievers are not happy na tayo po ay aayos. The unbelievers are not excited na makita po tayong nabago. Because unbelievers ay hindi po pinaghaharian ng Panginoon. The same evil spirit ang nagro-rule sa kanila. So wag kang umasa ng palakpak na galing sa mga unbelievers. Can I hear amen? If you are a believer, you need to accept into your heart and into your mind, you will never be accepted by the unbelievers. Maayos na ang kanyang damit, malinis na siya. Pero ang sabi po ng Bible, natakot po yung mga taon doon. Okay? Verse 16. Those who had seen it told the people what they had happened to the demon-possessed man and told about pigs as well. Ibinalita pati yung nangyari, oy, amuyo, ha, yung demon-possessed, lumayas yung demonyo na sa kanya. Pumasok sila sa mga baboy. Yung 2,000 na baboy ni kumpare nga kastoy. Ha? Nagtataray da amin. Napanje de rangkis, tumalon sila doon sa dagat, nalunod silang lahat. Verse 17. Can we read it aloud? Then nakiusap po yung mga taga doon sa lugar na yon. Sabi na,
Jesus, pwede bang wag kang magtagal? Lumayas ka dito. Umalis ka dito sa lugar namin. Gumawa ka na ng mabuti. Gumaling na yung nang na-demon possess. Ang ganti pa ng taong bayan, umalis ka sa lugar namin. Jesus restored the man, but the people are not happy. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Materialism over miracles. The people are not happy nung narinig nila na 2,000 na baboy nagpakamatay. Alam niyo kung bakit? Yun pong city na yon are full of people that are very materialistic. Wala silang inisip kundi kung paano kumita ng pera. Wala silang inisip kundi po yung comfort ng buhay. Kaya nakiusap po sila. Siguro sabi nila, ilang baboy pa ang mamamatay kung nandito si Jesus. Alam niyo ko bakit? Listen. Isang tao lang, merong siyang 2,000 na evil spirit sumakay, pumasok sa 2,000 pigs. Now, can you imagine? Mauubos ang supply ng baboy sa lugar nila. Ganyan mag-isip ang mga di anak ng Diyos. Materialism over miracles. Instead of rejoicing, the crowd, masyado po silang natakot sa supernatural power ng atin pong Panginoon. At natakot pong magkaproblema sila sa kanilang ekonomiya. Maubos po yung swine kapag mananatili ang Panginoong Jesus doon. Another reason kung bakit hindi po comfortable po yung mga tao, because of the cost of comfort. Ayaw nila ng power ng Panginoong Jesus. Ayaw nilang maranasan ang lordship ng Panginoon. Because the presence of God threatens their worldly comfort and control. Listen, ang dami pong mga tao ayaw pong ma-born again. Alam niyo kung bakit? Kasi pag na-born again sila, takot silang tumigil uminom. Takot silang mawalan ng bisyo sa buhay. Maraming ayaw lumapit sa Panginoon kasi comfortable po sila sa kanilang ginagawa. Amen? Tulad ng testimony po ni Dave. Nung nagumpisa pong maglingkod si Dave, unti-unti na humihiwalay po siya sa spirit of Dota. And I know you're not comfortable. Na lagi kong sinisilip anong ginagawa niya sa kwarto. Anong nilalaro niya, anong ginagawa niya. Kaya ang dami pong mga Kristiyano ayaw, marami pong mga tao ayaw nilang lumapit sa Panginoon. It's because ayaw po nilang iwanan yung kanilang comfort zone. Can I hear amen? Can I hear amen? Ayaw po nilang maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi the decision of alin ang uunahin ko? Ang Panginoon o ang studies ko? Alin ang uunahin ko? Ang Panginoon o ang boyfriend ko? Alin ang uunahin ko? Ang Panginoon o ang vices ko? Alin ang uunahin ko? Ang Panginoon o yung pride ko? And so many people today, ayaw po nila na maranasan yung power ng Panginoon in their lives. It's all because they don't want to live yung kanila pong comfort zone. Amen? Na kahit gustong-gusto nilang makawala, pero yung pong demonyo, ayaw niya silang pakawalan sapagat nasanay na si devil ang nakikifellowship sa kanila. Worldly comfort.
Can you imagine anong uri ng puso ng tao meron doon po sa region na yan, na yung kababayan nila na dati pong kinakawawa ng demonyo, ngayon ay pinalaya ng Panginoon. Pero imbes po na magpasalamat sila, hindi po sila natuwa. Nakiusap po silang umalis ang Panginoon. And now, my brothers and sisters, so verse 18, ano po sabi ng verse 18? As Jesus was, can we read it aloud? Nung siya po ay pasakay na sa bangka, lumapit po yung dating demon possessed. Ang sabi niya sa kanya, Lord, pwede ba akong sumama sa inyo? Pwede ba akong maging part ng iyong missionary team? Pwede ba akong sumama-sama din sa iyo? Kasi alam niya, walang nagmalasakit sa mga kababayan niya. Si Jesus lang ang nagmalasakit sa kanya. Can I hear amen? Ano sabi po ng Panginoon? Verse 19. Verse 19. Jesus did not let him, but said, go home to your family and tell them how much the Lord hath done for you and how he had mercy on you. Verse 20. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Balikan nga po natin yung verse 17. Verse 18, sorry. 18. Pagkatapos po niyang lumaya, nakiusap siya, Lord, sama niyo naman ako. Kung kayo si Jesus, anong gagawin niyo? Tayo po mga tao, extreme po tayo. Extreme magalit, extreme magmahal. Pero makita nyo, meron po bang ambag yung mga disciples ni Jesus na kasama niya sa bangka? May sinabi ba sila? Sabi mo nga sa katabi mo, wala sila say. Nanood lang din po sila. Natakot nga sila sa bagyo eh. Natakot sila sa dagat. To the point na tinanong ang Panginoon, Lord, okay lang ba sa'yo na malulunod tayo? Sumagot ang Panginoon, of course not. Pagkatapos pagbaba nila, evil spirits ang sumalubong sa kanila. Ni wala silang masabi. Wala man lang nagsabi, sige Lord, sama na natin, kawawa naman. Walang ganoon. Dito po sa istorya po nito, si Jesus, sa kanya po nakatuon yung spotlight and even the dating demon-possessed na tao. At sabi po ng Bible, hindi po niya yon pinatulan. And in verse 19, ang sagot po ni Jesus sa kanya, Jesus did not let him but said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you. Umuwi ka sa pamilya mo. Sabihin mo sa kanila, anong ginawa ng Panginoon sa'yo? Listen, my brothers and sisters. Bago na-isend ang 12 disciples ni Jesus, ito pong munang dating demon-possessed ang na-send out para po gumawa ng ministry. Amen? Naunawaan natin? Ang unang-unang binigyan ng assignment ng Panginoon para po mag-preach, para po magpahayag ng salita ng Panginoon, especially to the unbelievers, ay yun pong dating demon possessed.
Yung dating demon-possessed na walang halaga, nung ang Panginoon ay nakaroon ng encounter sa kanya, nagkaroon ng matinding value ang kanyang buhay. Nagkaroon po siya ng power. And can you imagine? Ang Diyos na mismo nagsabi, go back to your family and preach. Tell them. Anong ginawa ng Panginoon sa iyo? Sabi mo nga sa katabi mo, bumalik ka sa pamilya mo. Sabi mo ka sa kanya, ikwento mo sa kanila ang ginawa ng Panginoon sa iyo. O ngayon, tingin nga po kayo sa akin. Ilan sa inyo ang nagkwento sa ginawa ng Panginoon sa inyo sa mga pamilya natin? Meron ba? Dalawa lang po yan. Wala kang may kwento o kaya wala kang pamilya. Ngayon, pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw, may kwento ka ba? Anong kwento natin sa buhay? Anong kwento natin? Amen? Nakakatuwa si Dave, may kwento. Dating dotatero, dating addict sa computer, ngayon addict na po siya sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Di ba, Dave, may kwento ka? Bumalik ka sa pamilya mo. Sabihin mo sa kanila, kapareho ko lang din kayo. Pwede mo ring sabihin kay Nem at saka kay As. Mas addict ako kaysa sa inyo sa computer. Di ba? Huwag mong ikahiya ang kapalpakan mo. Huwag mong ikahiya ang ating mga masasamang nakaraan. Ako dating addict. Ako dating lasenggo. Sa katotohanan, yung unang inom ko na nalasing ako, hindi ko pa nababayaran, utang ko yun hanggang ngayon. Ayaw ko namang bumalik at sabihin, bayaran ko yung utang ko noon. 36 years na nakararaan. Amen? Huwag mong ikahiya na lalakero ka. Dahil yung, alam niyo po ba yung babae sa balon? Kinuwento ni Jesus, tawagin mo asawa mo. Sabi po ng babae, wala akong asawa. Sumagot si Jesus, tama yung sinabi mo. Kasi yung asawa mo ngayon, hindi mo asawa yan. Lalakero ka. So anong ginawa po ng babae? Iniwan yung kanyang timba na pag-igib pagkatapos pumunta po sa lugar. Sabi niya, hoy, ladies and gentlemen, lumabas kayo dyan, may kikwento ko sa inyo. Na-encounter ko yung Messiah doon sa well. Kinuwento niya ang lahat. Alam niya na 5 asawa ko. Na yung asawa ko ngayon, hindi ko asawa, kabit ko yon. Naintindihan natin? Sabi mo nga sa katabi mo, may palpak ka. Sabi mo sa katabi mo, may masama kang ugali. O sino magsasabi sa atin na wala? Meron ba? Makinig. Kaya hindi naniniwala ang mga pamilya natin sa atin. Sapagkat alam nila, may problema tayo. So don't talk about Jesus because you are not worthy to represent Jesus dahil hindi ka pa na-deliver. Can I hear amen? Kaya kapag nag-preach ka sa mga kamag-anak mo, ilabilibida ka lang. Magpipreach ka na magbabago buhay. Di ba? Kumot mo nga, hindi mo pa kayang tupiin. Nagbago ba buhay mo? Umayos ka ba? Again, kahit kung nga ibaga, tikinasadot is an evil spirit ruling in you. So no Kristiyano ka, ma-deliver ka si Espiritu tikinasadot. Can I hear amen? Kung isa ka na talagang born again, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka na dapat tamad. Sabi mo sa kanya, kung tamad ka, hindi ka tunay na Kristiyano. Alam mo, tawag dyan, 295.
295. Yung bang meron pang kulang na konti, abot na abot mo na yung pagiging Kristiyano mo, pero kaya minsan kahit po anong panalangin natin, very religious tayo nagpe-pray. If we don't want to overcome the evil spirit na meron sa atin, we don't want to renounce the evil spirit that is in us, I'm telling you, we will remain to be a loser. "21 years na po tayo na naglilingkod sa Panginoon. Matanda na po tayo. Sana maintindihan na natin ang atin pong ginagawa." Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Naririnig ba natin ang salita ng Panginoon? Nandito tayo every Sunday. Meron po bang nare-retain? That's the question. If we will try to evaluate, meron bang nangyayari? Meron ba talagang tumubo sa puso natin? Alam mo kasi kung anong ginagawa ng kaaway ganito. Nagpipreach si pastor. Nandito naman yung demonyo. Pag meron pong word, para walang papasok sa'yo. Alam mo ba? Pero kung attentive ka, the evil spirit, because of God's power that is in you, he cannot touch you. Can I hear a man? He cannot touch you. Dahil naglalakad ka pa lamang, alam mo, ang mga demonyo, takot na sila sa iyo. Makita na pa ilang tagong mo, mataydan. Hindi ka pa nagsasalita. Mamaya, paawit po natin para maintindihan ninyo ang power ng isang Kristiyano. So we're entering in a new level of Christianity after the 21 years na tayo po'y nagsasama-sama. Dahil panahon na mag-mature tayo, panahon na naiintindihan natin kung anong dapat nating ginagawa bilang mga anak ng Diyos. So we need to go back to our family. Go home to your family. Tell them how much the Lord has done for you. Amen. The first missionary sent by Jesus Christ to the unbelievers. Siya po ang unang missionary, hindi po si Paul. Siya ang unang sinend para lamang po mag-preach ng salita ng Panginoon. Now, verse 20, pwede po ba natin makita? So the man went away, began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Balikan natin yung verse 19. Verse 19. Ano sabi? Anong bilin ng Panginoon? Go home to your family. So bumalik siya sa kanyang pamilya. Kinuwento niya sa tatay niya, kinuwento niya sa nanay niya, sa kanyang mga kapatid, sa mga auntie, uncle, kinuwento. At hindi po natapos doon. Ano sabi po na verse 20? The whole Decapolis, the whole city, narinig ang testimony po ng lalaki. At ano nangyari? All the people in Decapolis, they were amazed. At alam niyo po ba, dahil sa kanya, dahil sa Gentile preacher na yan, pati tayo sa Pilipinas damay. Because we are Gentiles. Sa kanya nagmula ang magandang balita na narinig po natin na mga hentil. Ang laking pasasalamat ko na ito pong demon-possessed po na ito nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon. Can I hear amen? If not because of him, wala tayong salvation ng mga Gentiles. So kapatid, mahalaga
meron ka dapat karanasan sa Panginoon. Meron kang dapat personal encounter sa Panginoon. Kung saan ka pinalaya ng Panginoon, na dati kang inaalipin ng kaaway, huwag mong ikahiya yon. Sapagat yan ang gagamitin mo na tungtungan. Na kapag nagsalita ka sa mga tao, ang galing ni Lord, people will believe sapagat makikita po nila sa buhay natin. Can I hear amen? Can I hear amen? That makes them powerful. Yung mga preachers po natin, madalas sinasabi po ni Jen, hindi siya galing sa maayos na pamilya. Pero dahilan ba yon para hindi siya magamit ng Panginoon? Ngayon, inaayos siya ng Panginoon. At inaayos po niya ang kanyang pamilya. God is good. Lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, meron kang istorya. Hindi ko alam kung ilan ang nang-aalipin sa atin. But I'm sure, marami po dapat tayo mapagtagumpayan. Dahil yung tagumpay po na yan, Diyos ang gagawa, siya din ang maglalagay po sa atin. So makita po natin, point 4 in your notes, transform disciples mission. Nagkaroon ng unang misyonaryo dahil po sa isang demon-possessed. First, he ministered to the family, and then he ministered to the whole city. And you know, my brothers and sisters, tama lang na hindi siya sinama ng Panginoong Yesus. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Now today, my brothers and sisters, God is also calling you. At dinadala ka niya sa light. Whatever operation of the devil in your life na sa palagay mo dapat kang ma-deliver, allow God to deliver you. Can I hear amen? Can I hear amen? Yung mga mata pa lang natin, gaano po ba tayo, gaano ba ka-holy ang ating mga mata? Yung tenga natin, gaano ba ka-holy ang ating mga bunganga natin, gaano po ba ito kabanal? Ano sabi po ng Bible? Them that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Our hearts must be purified. So today, my brothers and sisters, mahalaga po ito pong pinag-uusapan natin. Kalooban ng Panginoon na tayo pong lahat ay magtagumpay. Are you with me? As parent, role ko po ito sa family ko. I need to be very sensitive kung anong ginagawa ng kaaway. Nung nag-aaral po kami ng spiritual warfare, alam nyo pagka Sunday, listen, kapag ka Sunday, nagpapadala po ang demonyo ng kung ano-ano mga demons. Ginugulo niya mga bata para ma-distract po yung mga parents sa concentration po nila, sa decision nila na pumunta sa panambahan. Marami po siya mga diversions na ginagawa para ma-distract tayo at mawala po tayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon. But you need to win the battle. Kinakailangang ipagtagumpay po natin ang laban para po tayo ay magamit ng Panginoon. Amen. Pwede ba natin ipakita yung the war song, yung lyrics? Meron pong awit. We have the weapon of warfare, the praises of God in our mouth. Can we read it aloud? Next. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper, for the battle is the Lord's, and
He will not fail. We will go forth and praise the name of Jesus and execute His vengeance on the powers of the air. We clap our hands. Ano sabi po doon? When we clap our hands, we strike the enemy. When we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift up our hands, His banner will be raised. And with a shout of victory, His name will be praised. Musicians, please. Alam niyo po ba, may kapangyarihan ang pag-awit sa Panginoon? Do you believe this? Meron pong kapangyarihan na nilagay ng Panginoon sa mga bibig natin. Whatever we say, lahat ng sasabihin po natin ay meron pong effect sa atin pong buhay Kristiyano. Hallelujah. Are we all ready? Amen. We have the weapon of warfare, The praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. We have the weapon of warfare, the praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper, for the battle is the Lord, and He'll not fail. We will go forward and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, woo! His name will be praised. Now, brothers and sisters, are we all ready? Shall we all rise? Come on, let's sing this song. We are the weapon of warfare. Yes. The praises of God in our mouth. We have the sword. We have the sword of the Spirit, The word of truth. the word of truth, the word of God. Let us sing it again. We have the weapon of warfare, the praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit, The word of truth. the word of truth,
enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, this battle will be raised. And in the shout of victory, woo! This day will be Now, church, praised. before we sing this song, can we listen? Before we sing this song, meron po akong sasabihin. Every Sunday we're coming to worship the Lord. Can I hear amen? Amen. At bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, meron pong ginagawang praise and worship. Aware po ba tayo dito? Amen. Sapagkat katulad po ng lupa ang atin pong mga puso, bago po yan lagyan ng seed, kinakailangan mo ng araruhin. Lahat ng mga weeds, lahat ng mga stones in our hearts, kinakailangang hawiin. At kailan ho nagaganap yan? Sa praise and worship. Sa praise and worship, kinakailangang ipanalo na po natin ang laban ng Panginoon. Are you with me? Amen. Can I hear amen? Amen. That even the devil that will control your ear to receive the word of God, kinakailangan lumayas, kinakailangan lumayo, sapagkat kailangan mong marinig ang salita ng Panginoon. Your eyes ay kinakailangan ma-deliver. Kailangan po natin ng praise and worship. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan natin ng praise and worship. Kailangan natin ng praise and worship. Now, listen. Huwag ka namang darating kapag preaching na ng word. Sigurado uuwi ka, wala kang naintindihan. Come before the praise and worship. Honor God with your time. Overcome the devil. Can I hear amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, I will overcome the devil. I will overcome. Sabihin mo sa kanya, I will overcome him. I will overcome. Sabihin mo sa katabi mo, now na. Now na. Can we shout and say amen? Amen. Ngayon, ilan ho sa atin ang gusto magtagumpay? Ilan ho sa atin ang gusto magtagumpay? Sabihin mo, magkakaroon ako ng istorya. Babalik ako sa pamilya ko. Meron akong istorya. Amen. At alam mo kapatid, next Sunday kapag meron napalaya ngayon, dala niya ang pamilya niya. Before the Sunday worship, before the preaching of the word, in the praise and worship you will come, and the Lord will surely deliver them. Shall we shout hallelujah? Hallelujah. Shall we shout hallelujah? Hallelujah. We have the weapon of warfare. Praises of God. The praises of God in our mouth. We have the sword. We have the sword of the Spirit. The word of truth. The word of truth, the word of God. Come on, sing it again. We have the weapon of warfare. The praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit. Yeah. The word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forward and praise the name of Now it's time to Jesus execute. and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and in the shout of victory, woo! This day will be As we
as we dance with joy. The hosts of hell will flee as we lift our hands. His banner will be raised, and with a shout of victory, woo, His name will All the be people of God, praised. as we clap, As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, woo, His name will be praised. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, With a woo! shout, With a shout of victory, woo! And With a shout of victory, woo! with a Shout of victory, woo! And with a Shout of victory, woo! His name will be praised. Can we shout and say hallelujah? Can we Hallelujah! shout and say Jesus? Jesus! Shout again and say Jesus. Shout and Jesus! say it again, Jesus. Jesus! We pray, Lord, we thank you. Panginoon, salamat sa iyo pong mga salita na tinanggap namin ngayon. Lord, it's our heart's desire na kaming lahat ay mapalaya, Panginoon, sa lahat ng atake ng kaaway. Ano man, Panginoon, na mga manipulations na ginagawa niya sa amin ngayon, we are declaring it, O God, powerless. Ang lahat, Panginoon, ng kanyang mga operations in our lives, Lord, we cancel them all in the name of Jesus. Sa araw po nito, if you think that you are experiencing attack from the devil, I want you to lift your hands as high as you can and start to release yourself. Believe in the Lord Jesus Christ. Hindi pa po nagbabago ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung nagpalaya siya noon, hanggang ngayon nagpapalaya po siya. Whatever a work of the enemy in your life, I declare it right now in Jesus' name. Devil, take off your hands. Lumayas ka sa buhay ng iyong mga anak ng Diyos. Sa oras po nito, I declare, hallelujah, the Lordship of our Lord Jesus Christ ay magkaroon nga po, Panginoon, ng kapangyarihan sa buhay ng bawat anak na nandito ngayon. In the name of Jesus. At Lord, ang aking dalangin, ilagay mo ang pagsamba sa kanilang mga bibig. Ilagay mo, Panginoon, ang worship sa kanilang pong mga puso. At Lord God, ang kalayaan ay matanggap nga po ng iyong mga anak. Lord God, allow us to overcome all kinds of vices, all kinds of evil spirit ruling in our lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. And may you open, O God, even our eyes so we can see the very purpose mo sa buhay namin. Panginoon, kalooban mo kung bakit kami, Panginoon, ay palalayain mo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo, naging napakahirap, Panginoon, ang iyong naranasan. Magkaroon lamang kami ng kaligtasan at kalayaan. At Lord, today in the name of Jesus, I declare, Lord God, total release of your people. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, lahat, Panginoon, ng atake ng kaaway, aalipin ng demonyo. Lord, even, Panginoon, ang stony heart na meron kami. Lord God, maging ang hindi po attentive na kaisip na isip at ng pandinig. Remove it in our lives, Lord. At mula sa araw po nito, our lives will never be the same again. Sapagat naranasan namin, Panginoon, ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Lord, release your people now and allow them to experience your power. Allow them to experience, oh God, your deliverance. Allow them to experience the breakthroughs in their lives in the name of Jesus. And oh God, we will all go home
We will be preaching about the goodness of God. At alam namin, Panginoon, hindi lamang sa aming pamilya, but even to our neighbors and even to the whole city. Lord, we will declare your Lordship and people will come and worship you. Salamat po, Panginoon. Meet all the needs of your people, Panginoon. Lahat ng meron pangailangan katagpuin mo. Lahat, Panginoon, ng merong sakit karamdaman, pagalingin mo. At ang dalangin ko po, Panginoon, your people today ay tumanggap nga, Panginoon, ng complete healing and complete deliverance. In the name of Jesus. Sa kanila pong pag-uwi, ingatan mo silang lahat hanggang sa sila makauwi, Panginoon, sa kanilang tahanan. And even those people watching online, Lord God, release them. And Lord God, open the floodgates of heaven for your people. And let your favors and grace, O God, be upon them. Panginoon, maingat na po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. Pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao? Sabihin mo sa kanya, may istorya ka? Sabihin mo sa kanya, uuwi ka at mag-istorya ka sa pamilya mo. Amen. God bless you all.